Ating kausap mo ngayong gabi ay isang alamat sa sining. Ang nag-iisang Venny Saturno. Venny, maraming salamat. Thank you, boy. And ito makikita na naman tayo and magkukwentuhan. Officially, do you consider Be My Lady as your first hit? Yes, boy. Kasi ang Be My Lady, masyado akong thankful dahil yan ang nag-open ng door sa isang Venny Saturno para tanggapin ang mga local labels, para huwingan ng kanta at sulatan yung mga artists na signed under the label. Pero it was not Martin who sang it first, tama? Yeah, hindi si Martin. That was in 1983. Yan part ng Metropop. Dalawang division yan. Sinong kumanta nun? Dalawang division. Oo, isang amateur at saka isang professional. So, nanalo na ako noong 1982, which is isang dakot. So, pro na ako sa 1983. And then itong 1983, amateur at saka professional. Andun si Martin sa amateur. And then Martin won the grand prize, yung Pain, which is a song written by Albina C. Okay. And then itong Be My Lady, hindi nanalo, narinig ni Chito Ilaga ng Vicor. At sabi niya, Venny, I want to record the song for Martin Rivera. Ganda ng kwento. Pero nung sinusulat mo ang Be My Lady, anong kwento yan? Is that a personal story? Actually yan, siguro because of the Metropop, gusto ko uling sumali. Panaginip siya eh, na andun yung girl, sabi niya, umiiyak, na parang separate ways nung kanyang boyfriend, na sabi ko, huwag ka na dyan, pinapaiyak ka lang lagi niyan eh. Andito ako, basta lahat bibigay sa'yo, hindi nabigay ng boyfriend mo. Parang gano'n, parang nakita mo yung pain na nararamdaman niya. Sabi ko, kung sa akin, hindi ka magkakaganyan. Yung Be My Lady, parang, ano bang lyrics ng Be My Lady? Sabi niya, Be my lady, just forget the past. It's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so try the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all that I have. Yan. Be my lady. Baka si Boy. So yun ang kwento. Noong ni-record ni Martin Rivera, hindi ko alam kung kapangahasan po na sabihin that this song made Martin Rivera. Actually, thankful si Martin every time na makikita ko. Benny, sabi niya, without Be My Lady, walang Martin Rivera. Tama naman. Sinasabi sa akin Totoo yan. yun. Because I was the publicist of Martin from the very beginning when he started his career at nakita natin yun. Na ito yung solidify, ika nga, nung paglalakbay, nung journey to superstardom. Ito yung umpisa ng Martin Rivera. Totoo yun. Totoo yun. Naroon tayo. Napaka-grateful nung mama. Napaka-bait and maski saan ako makita, Benny! Thank you. Totoo. At saka hindi lamang dito sa Pilipinas, sumikat sa iba't ibang bansa. I mean, ang Be My Lady has been the theme song of many Filipinos all around the world. Yeah, boy, in addition, alam mo, yung first impression ng Be My Lady, they thought that the song was written by a foreign songwriter. Totoo yun. Ganon ang impression, which is, sa sarili ko, ang sarap ng pakiramdam kasi isang Pilipino na maging ganon ng pagtanggap sa isang composition, ay syempre, sino namang hindi sasaya. Diba? And also, baka hindi mo alam, the song Be My Lady was also recorded by Matt Monroe. Alam ko naman. Alam mo yan. Kaya sabi ko, ito ay hindi lamang dito sa Pilipinas, pero siya ay naging global song, ika nga. Yeah, what happened, ang nangyari dyan, kaya na-record ni Matt Monroe, may mga songs na hindi si Matt Monroe for audition kasi pupunta siya ng Pilipinas. And then of all the songs, yung Be My Lady yung napili niya. Ganda, no? Ganda ng kwento. At saka, the very first time you realized that it was a monster hit, ano ang naging reaction mo, Venny? 1983. Wala ka namang alam eh. Actually, sabi nga, hindi namin napipredict if a song will going to be a hit. Walang ganun eh. Pero nung makanta ni Martin Rivera, nagkaroon ako ng pakiramdam, sabi ko mukhang lilipad dito. And bagay, parang tailor-made yung song para kay Martin. And very short period of time, lumipad yung Be My Lady. Oo, dahil napakalaki nung kanta.
Sobra. Okay, let's talk about another song. Bakit pa ni Jessa Saragosa? Oo nga naman. Ang laki rin ng nagawa nito sa karera ni Jessa Saragosa. Ano ang storya? Anong kwento? Ang backstory niyan, ang mga, kumbaga, Jessa Saragosa is signed under Viva as an actress. Artista yan. Minsan, nakapasyal sa Gino Studio and nakita kami, Tito, kumakanta ako. Talaga, sabi ko. O sige nga, parinig nga ng boses mo. So kumanta siya and I was surprised nung makadinig ko, kakaiba yung tunog ng boses niya. So sabi ko, sige, kakarinig natin yan. Ako muna gagastos, ipoproduce ko yung album mo and isa-shop natin sa mga label na baka magustuhan. And fortunately, nagustuhan ni Orly Ilacad ng Octoarts. Ng Octoarts. At ayun, doon nag-umpisa, doon siya naging phenomenal diva. Correct. Yes, Dinagdagan niya yung mga kamay. Yeah, yung gumagano gano'n. Yeah. Ang ganda naman ng kwento. Again, this song played a major part in the story of Jessa Saragosa. Ano pa, Venny? Well, of course, siyempre, Jaya, yung mga hits natin kay Jaya. Meron tayong Dahil Tanging Ikaw. Yes. Kasi sabi ni Boss Vic, sulatan namin ng kanta na parang Filipino, R&B, soul, something like that. And then, meron siyang hit na Wala Na Bang Pag-ibig. Yan. So, kinakanta ng, paborito ng mga ano yan, ng mga nagsising along. Yung mga kanta ni Jaya na yan. So, may mga songs na talagang tumatak, like yun nga, Dahil Tanging Ikaw, Wala Na Bang Pag-ibig, at saka Hanggang Ngayon Mahal. Ano yung tema na bumagay kay Jaya? Heartbreak ba ito? Falling in love? Paghihiwalay? Halos lahat. Halos lahat, no? Kasi Covered? ang Filipino songs, mas ramdam ng Pinoy yung medyo may pagka-negatibang situation na iniwan, Nakakaiyak. umiyak, o mas nakaka-relate yung mga Pilipino dun sa song na maaring pinagdaanan din nila during a relationship. Parang nagiging theme song nila yung mga kanta na ganyan. Pero ang galing, Venny, kasi is this your process in composing a song? Pinanunood mo muna yung artist. Kasi R&B ang Jaya, Yeah. halimbawa. At saka sinabi ni Boss Vic na ito yung bagay. Oo. Ikaw, you easily adapted to that genre pagdating sa mga kanta ni Jaya. Kailangan aralin mo yung artist. So humigi ako ng some songs na ginawa niya, ano yung tunog ng boses niya. And then, of course, from the record label, tinanong ko, ano bang nakikita niyo para sa kanya? So humingi ako ng opinion, suggestion, what should be the right song that should be written for a certain artist. Pero sinasabi mo pa rin na kahit alam mo lahat ng ito, medyo may pagka-methodical, scientific ang iyong atake, hindi mo pa rin nalalaman kung ano ang mag-hit o hindi. Wala. Boy, kung alam kong lahat mag-hit, dalawa na tayo, magre-record tayo ng mga kanta. But overall, I think you've composed over 1,000 songs. Less than 1,000 songs Less than. na-release talaga. And then I have siguro mga 120 to 150 na major and minor hits. Galing. Ganon kadami. Ganong karami. Ganon karami. And you did it in one lifetime and still doing it. At saka sana makita nila yung mga awards ko at saka trophy. Nasa Laguna, sa Kabuyaw, Laguna. Isang basketball court. Talaga? Yeah. Basketball court. Isa pa yan, bago tayo pag-usapan natin ang mga susunod na kanta, you've always been connected to your roots. You've always been connected to your story. You've always been connected to the rejections you've had in your life. Napakaklaro pa rin hanggang ngayon na napakataas na ng iyong kinalalagyan bilang alagad ng sining, pero klaro pa rin sa'yo ang iyong pinagmulan. Of course. Siyempre, because of songwriting, na hindi ko inisip na makakabuhay pala ng pamilya. I'm sure alam mo nung nag-uumpisa ako kung paano yung naging journey ko as a songwriter, paano ako nag-umpisa, paano tayo nagkakilala. And of course, hindi mo makakalimutan yung istorya ni Ariel Rivera. Hinding-hindi. Kung paano nag-umpisa si Ariel Rivera, how I discovered Ariel Rivera. And then I gave you Ariel Rivera kasi hindi ko alam mag-manage ng artist. At sabi ko, since Boy, you are a very good friend, sabi ko, si Boy ang dapat kunin natin for Ariel Rivera. Alam mo kung bakit naalala ko yun? Alimol tayo nag-meeting. Yeah.
And then, the first time dinala mo si Ariel, sabi mo, ito yung artist na gusto ko sanang kumanta ng Sana Kahit Minsan. Di ba? Again, that song Yeah. made Ariel Rivera. Oo, at saka ang ginawa ko doon, halos Sana Kahit Minsan. si Ariel na ang nag-demo Siya ng na. song. And then when I presented it sa BMG Pilipinas, si Ariel na yung kumakanta. Kaya siguradong sigurado, bumagay na bumagay sa kanya yung kanta. Ano pa yung mga kanta na paborito mo ni Ariel? Na ginawa ni Ariel is of course yung Sana Kahit Minsan, Siyempre. at saka yung Sa Aking Puso. Correct. Maraming may favorito nun. At saka yung Simple Lang. Yan ang mga ginawa ko kay Ariel. Nangilabot naman ako doon sa Simple Lang. Ang nag-produce ng album na Simple Lang Si Ryan. ay ang dakilang national Ryan. artist, Pero Ryan Cayabyab. we have the first version kasi yung Simple Lang ginamit ng Samsung ng isang Tama. for a commercial. Right. So and then after that, since yung master gusto nilang ma-own ng BMG, ni-record uli ni Ariel, and then I think the arrangement was done by Maestro Ryan Cayabyab. Naiisip ko lamang na walang mga karerang, to use your word, lumipad kung hindi dahil sa iyong mga awitin. Pero hindi ka kailanman lumipad. Ay, alam mo naman ako, sabi ko nga, ang lagi ko lang pinagdarasal sa Diyos, lagi ako nakaapak sa lupa. Kasi Totoo kahit yan. kailan hindi ako naging sa kapwa ko o kanino man na naging kaibigan ko, mula noon, kung sino yung kaibigan ko pa rin hanggang ngayon. Tama. Buti na lang hindi ka leading man sa teleserye. Diyos ko. Malamang magsasara ang television. Hindi. Pero imagine na lang lahat ng awitin. Isa na lang, Venny, isa pang kanta. Sarah Hieronymous, Forever's Not Enough. Paano mo ginawa yan? Yung nauna ang music or lyrics? How'd you do that song? No, ang process ko, laging una ang music bago nagsusulat ng lyrics. Oh. Pero napaka-importante rin sa akin yung title ng kanta. Kasi from the title itself, magkakaroon ka ng idea ano ba yung magiging laman ng kwento. Ganda. Pero Yeah. paano mo nabuo yan? I mean, can you sing part of it? Yeah, Forever's Not Enough is, ano yan especially written for Sarah. Actually, nakatago siya, pero bigla na lang si Boss Vic, humingi sa akin ng kanta. She was only 14 years old. Right. After the contest, sabi niya, Benny, gawa mo si Sarah ng something like, parang Celine Dion, nababagay sa kanya. Doon nag-umpisa. Yung song niya parang, and if forever's not enough for me to love, I spent another lifetime, baby, if you ask me to. Parang gano'n. Ganda. There's nothing I would do, forever's not enough for me to love you so. Yeah. Again, that made Sarah Hieronimo. Ang dami, Venny. Simple lang Kantahin mo nga. Paborito ko to. Simple lang naman ang nais sa damdamin at sa isip. Hindi ba't kay sarap ng buhay kung simple ang dating? Simple lamang sa pag-ibig ng di laking gulo sa isip. Kailangan mong maging tapat, ganyan kung umiibig. Yan. Ganda. Venny, mas madali ba sumulat pag, ito naman I ask composers this, when you're heartbroken or when you're so in love? Pareho. Pareho. Oo, pareho. Kasi ramdam mo yung pain pagka medyo heartbroken ka. Ramdam mo naman yung love. Pag in love ka, parang, alam mo na, iba yung pakiramdam. Saan ka nagsusulat ng mga kanta? Wala in particular, anywhere. Can you write a song in the car? Can you write a Oo, song? maski saan. Maski saan. Basta naisip ko, since nagkaroon ng mga recorder na maliliit, so nare-record ko yung mga melody na naiisip ko. Nire-record mo? Oo, pero ngayon medyo techie ako, so computer na ngayon lahat. So lahat nakastock sa computer na. Correct. Pag may naisip ka halimbawa na tono, Yeah. nire-record mo At kagad. saka may phone tayo ngayon na Correct. ang mga phone natin na mayroong capacity na mag-record ng, alam mo na, any melody or magsulat ka ng text or views or lyrics, pwede mong ilagay sa phone. Ngayon as we talk, Venny, gaano ka pa rin ka-prolific sa pagsusulat? How much music, how many songs do you still compose?
Tuloy-tuloy pa rin. Kasi Tuloy-tuloy lang. every time na may requirement ang isang label, nakakasulat pa rin ako. At saka, lagi kong sinasabi, every time na makakakita ako or makakarinig ng isang artist na kakaiba, na-excite pa rin ako. Yan dapat ang hindi mawala. Yan. Di ba? Mm. How long does it take you to compose a song? Minsan, an hour, minsan 2 hours, 3 hours, pero minsan isang linggo, papalis mo kasi may mga ganon. Walang Walang formula. eksakto na, na time. Minsan madali, minsan matagal. Is it unfair to ask you, Venny, kung merong isang kanta na nagde-define sa'yo? Oo. Meron. Meron talaga? As a composer, ano ito? Yung Ako'y Ako. Ako'y Ako is nasa Gusto ko yan. Metro Pop, naalala mo, Oh. 83. Ang nanalo niya ang grand prize si Kule Desma, yung Till I Met You. Yes. And then yung kanta ko, yung Ako'y Ako by Lerma de la Cruz. Ano ba yun? Ako'y ako, na di dapat mawala ng pag-asa. Ako'y ako, pa isang umaga. Ako'y ako, katulad mo, nabigo at lumigaya. Ako'y ako, sabihin mong ako ay ako. Parang ganun. Galing. Parang ganun. Lerma de la Cruz po, during the time and up to now, of course, was one of the most powerful singers in this country. Yeah. Galing, no? Di ko makakalimutan yun. Ay, ano siya? Ang galing ng grupo niyan. May grupo yun dati. Yes. Oo. Oo. Powerful. Diba? Sobrang galing. Napakagaling na singer. So, sa loob ng simbahan ay kayo nagsimula ng iyong karera. Kung meron kang isang awit na iaalay sa Panginoong Diyos, ano ito, and sing a few lines? Meron akong isang kanta na sinulat kay Basil. Kumbaga, na-record na to ng choir nung during my time, yung sa nasa pinaglabanan ng church. Pero ni-record at merong version si Basil Valdez. Ito yung song na Cristo. Ito, kanta ko sa sarili ko. Kasi hindi ko siya kilala dati. Hindi ako ganun pala. Simba, hindi ako pala. Kumbaga, para lang ako magsisimba, siguro may okasyon. Pero yung every Sunday, hindi eh. Kaya ako nasulat to. And then, that's the time na kaya ako napunta ng church. Doon ko na-realize na meron siya. Andun siya. Can we listen to Yeah, and the song the goes song? like this. And something like, Cristo, Cristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa na. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na tulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, oh Kristo. Powerful song. The one and the only, Venny Saturno. Venny, mabuhay ka. Maraming At salamat, boy. Maraming salamat. Alam mo, napakaswerte ko at meron akong isang kaibigan na katulad mo. Napakaswerte ko rin dahil meron akong kaibigan. Ito'y galing sa puso na isang Venny Saturno. Maraming salamat, boy. Maraming salamat. Na maraming pagkakataon, maraming dahilan para lumipad. Pero ako isang saksi sa iyong tagumpay at kahit kailan ay nakaapak sa lupa ang iyong mga paa. And you make me proud. Maraming salamat. Mabuhay ka, Venny. Thank you, boy. Thank you. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.